Breaking news mga kabayan, ekonomiya ng China nanganganib bumagsak. Pangalawang breaking news, North Korea may ginagawang pinakamalaking structure na nakita sa satellite. Ano kaya ito? Pangatlong breaking news, Germany may ipapadalang malakas na armas sa Ukraine. Ano kaya ito? Pang-apat na breaking news, aircraft carrier ng Amerika binomba ng ilang beses. Sino kaya ang umatake? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ipinahayag ng incoming Chancellor ng Germany na handa silang magpadala ng Taurus long-range missiles sa Ukraine. Sinabi ni Friedrich Merz na kailangang mauna ng Ukraine sa labanan matapos ang pag-atake ng Russia sa lungsod ng Sumy noong Palm Sunday na ikinamatay naman ng maraming tao. Tinawag niya itong isang serious war crime. Nang tanungin kung susuportahan niya ang matagal ng kahilingan ng Ukraine na makakuha ng long-range missiles mula sa Germany, sinabi ni Merz na oo, basta't ito ay isasagawa kasama ng kanilang mga kaalyado kung saan ang ilan ay nagpapadala na ng kahalintulad na sandata. Ang ating mga kaalyado sa Europa ay nagpapadala na ng mga cruise missile. Sabi ng konserbatibong leader nitong linggo, ginagawa ito ng mga Briton, ng mga Pranses at ginagawa na rin ito ng mga Amerikano. Dapat itong mapagkasunduan ng sama-sama. At kapag napagkasunduan na, dapat makilahok ang Germany, dagdag pa niya. Nagbabala rin si Merz na hindi magiging positibo ang tugon ni Vladimir Putin sa kahinaan at mga alok ng kapayapaan, lalo na nang tanungin tungkol sa panawagan ni Donald Trump na mabilisang tapusin ang digmaan. Samantala, sinabi ng Pangulo ng US nitong linggo na maaaring hindi sinasadya ng Moscow na patayin ang mga sibilyan sa Sumy at tinawag ang pag-atake na ikinamatay ng 34 at mahigit 100 na sugatan bilang isang pagkakamali. Iniulat ng media sa Ukraine na nangyari ang pag-atake malapit sa isang seremonya ng pagbibigay parangal sa mga militar. Ngunit iginiit ni Merz na ipinakita ng insidenteng iyon kung ano ang ginagawa ni Putin sa mga nakikipag-usap sa kanya tungkol sa tigil putukan. Samantala, sa iba pang mga balita, isang nakakagulat na claim ang lumitaw ngayon sa internet kung saan sinasabing ang US aircraft carrier na Harry S. Truman ng Estados Unidos ay out of service ngayon at ang nakikitang dahilan ay ang lumulubhang digmaan sa pagitan ng Trump administration kontra sa mga Houthi rebels. Ang nasabing aircraft carrier ay naka-station sa Red Sea at ito ay naka-out of service base sa isang claim. Isang account mula sa X ang nag-claim ng balitang ito. Ang account ay may pangalan na Yemeni Military. Ang claim ay pinost sa gitna ng relentless attacks ng mga Houthi sa nasabing US carrier. Ayon sa post, kinumpirma daw ng United States na noong April 13, ang carrier ay naka-out of service na. Gayunpaman, hindi pa naman nagbibigay ng opisyal na pahayag ang militar ng US tungkol sa nasabing claim. Ang mga Houthi ay paulit-ulit na naglulunsad ng mga missiles at drones sa carrier na naka-station sa Red Sea. Ilang beses na ding nag-claim ang Yemeni rebels ng mga successful strikes sa USS Truman. Isa rito ay ang claim nila noong April 11 kung saan sinabi nilang tinarget nila ang Truman gamit ang mga cruise missiles at mga drones. Bilang sagot naman sa mga claim na ito, paulit-ulit na itinanggi ng US na nagkaroon ng anumang pinsala sa nasabing carrier at nag-claim ito na matagumpay nilang napabagsak ang mga projectiles. Patuloy ang mga strike ng US sa Yemen. Ito ay sa gitna ng kanilang pangako na wawasakin nila ang mga military capability ng mga Houthi. Base sa claim ng Houthi, noong April 14, 6 na tao ang napatay at 30 naman ang nasugatan sa isinagawang overnight strike ng US. Sinabi ng Health Ministry ng Houthi na aabot na sa 120 ang napatay sa nearly month-long campaign ng US. Sa iba pang mga balita, lumabas sa mga bagong satellite images ang posibleng pinakamalaking barkong pandigma ng North Korea. Mahigit doble ang laki kumpara sa iba pang barko sa hukbong dagat ni Kim Jong-un. Base sa kuha ng mga independent satellite providers na Maxar Technologies at Planet Labs, noong April 6,
makikita ang barko na kasalukuyang ginagawa sa shipyard ng Nampo, sa kanlurang bahagi ng North Korea, mga 60 kilometer mula sa kabisera ng Pyongyang. Ayon sa mga analyst, makikita sa larawan ang nagpapatuloy na konstruksyon ng mga sandata at internal systems ng barko, na malamang ay isang guided missile frigate FFG na may kakayahang maglunsad ng missiles mula sa vertical launch tubes laban sa mga target sa lupa at dagat. Aabot sa humigit kumulang 140 meter ang haba ng FFG. Kaya ito na ang pinakamalaking warship na gawa ng North Korea. Ayon sa pagsusuri ni Joseph Bermudez Jr. at Jennifer Jun mula sa Center for Strategic and International Studies. Bilang paghahambing, ang mga Arleigh Burke-class destroyers ng US Navy ay humigit kumulang 505 feet ang haba, habang ang kasalukuyang ginagawang Constellation-class frigates ay 496 feet. Hindi na nakakagulat ang pagkakaroon ng ganitong barko. Patuloy na minomodernize ng rehimen ni Kim ang kanilang hukbong sandatahan. Gumagawa ng mga bagong uri ng armas at nagsasagawa ng pagsusuri ng intercontinental ballistic missiles na kayang tumama kahit saang bahagi ng US. Ginagawa nila ito kahit pa may mahigpit na parusang ipinataw ang United Nations na pumipigil sa kanilang access sa materyales at teknolohiya para sa paggawa ng ganitong mga armas. Ngunit ayon sa mga analyst, ang mas pinatatag na ugnayan ng North Korea sa Russia mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine ay maaaring tumutulong sa kanila para malampasan ang mga parusang ito. Sinabi ni Kim Duk-ki, isang retiradong admiral mula sa South Korea, na naniniwala siyang maaaring ang Russia ang nagbibigay ng teknolohiya para sa missile systems ng frigate. Sa iba pang mga balita, ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng United States at China ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Isa sa mga pangunahing issue ay ang pagpapataw ng mataas na tariffs ng US sa mga produktong galing China na nagdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng China. Ayon sa mga ulat, maraming negosyante sa China ang nagsisimulang magsalita hinggil sa kanilang paghihirap dulot ng biglaang pagtaas ng buwis sa kalakalan. Sa kabila ng mahigpit na censorship ng Chinese Communist Party o CCP, kumakalat pa rin sa social media ang mga salaysay ng mga negosyanteng naapektuhan. Bukod dito, gumagamit din ang CCP ng makapangyarihang propaganda upang ilihis ang atensyon ng mamamayan at isisi sa US ang krisis sa ekonomiya ng bansa. Ang videong ito ay nagbibigay liwanag sa tunay na epekto ng US tariff sa China, pati na rin sa desperadong hakbang ng CCP upang mapanatili ang kontrol sa naratibo sa loob at labas ng bansa. Ang pagpataw ng tariffs ng United States sa mga produktong galing China ay nagdulot ng malawakang epekto sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa mga negosyo. Maraming maliliit na negosyo ang nagsara o nahirapang makasabay sa mataas na gastos at bumabang demand mula sa US. Dahil dito, libu-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho, lalo na sa mga industrial zone kung saan nakatuon ang export manufacturing. Hindi rin ligtas ang malalaking kumpanya. Ang iba sa kanila ay nagbawas ng operasyon. Naglipat ng planta sa mga bansang tulad ng Vietnam at India o kaya ay tuluyang umalis sa China upang makaiwas sa mga dagdag na buwis. Bukod sa pagbagsak ng export, nahirapan din ang mga negosyo sa pagtaas ng gastusin sa produksyon. Ang mga raw materials at logistics ay naging mas mahal at ang paghahanap ng alternatibong merkado sa labas ng US ay hindi naging sapat upang palitan ang dating dami ng kita. Naging komplikado rin ang supply chain at maraming kumpanya ang napilitang baguhin ang kanilang estratehiya sa produksyon at distribusyon. Dahil sa mga pagbabagong ito, unti-unting lumitaw ang hinaing ng mga negosyante. Bagamat may takot sa censorship at pag-uusig ng Chinese Communist Party, may mga negosyante na nagsimulang magsalita sa social media, nagpapahayag ng kanilang pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Makikita sa mga online video ang kanilang galit at pagkadismaya na malinaw na indikasyon ng lalim ng epekto ng mga taripa sa kanilang kabuhayan. Sa harap ng lumulubhang epekto ng tariffs ng US sa ekonomiya ng China, lalo na sa mga negosyo, gumawa ang Chinese Communist Party ng iba't ibang hakbang upang makontrol ang naratibo at mapanatili ang tiwala ng publiko. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng CCP ay ang paggamit ng propaganda upang ilihis ang sisi sa mga dayuhang bansa, partikular na sa United States.
Sa mga pahayag ng Estado at mga ulat ng state-run media, ipinapakita na ang US ang siyang agresor at responsable sa mga paghihirap ng China, habang inilalarawan ang CCP bilang matatag at matalinong tagapagtanggol ng bansa. Kasabay nito, binibigyang diin ng CCP na ang mga epekto ng tariffs ay pansamantala lamang at bahagi ng mas malaking laban tungo sa pambansang pagsasarili at mas matibay na ekonomiya. Madalas ding ipalabas ang mga kwento ng tagumpay ng mga kumpanyang nakabangon o naka-adjust sa bagong kalagayan upang magbigay ng huwaran at pag-asa sa iba. Sa social media at telebisyon, binibigyang pansin ang mga makabayang mensahe tulad ng self-reliance, technological innovation at national pride. Gayunpaman, sa kabila ng mga makulay na pahayag ng Estado, may mga palatandaan na hindi ito sapat upang takpan ang katotohanan. Sa kabila ng strikto at mahigpit na censorship, may ilang mamamayan at negosyante ang naglalabas ng kanilang saloobin online, mga hinaing na tila tahimik na sumasalungat sa opisyal na naratibo. Bagamat mabilis na tinatanggal ang mga ganitong pahayag, ang mismong paglitaw ng mga ito ay nagpapakitang hindi lubusang mapigil ng CCP ang pagdududa ng publiko. Habang patuloy ang Chinese Communist Party sa paglalabas ng positibong propaganda tungkol sa katatagan ng ekonomiya ng China, dumarami naman ang mga mamamayang Chino na nagsasalita ukol sa kanilang tunay na karanasan sa ilalim ng lumulubhang krisis. Sa kabila ng mahigpit na censorship, may mga gumagamit ng social media, forums at iba't ibang online platforms upang ilahad ang kanilang mga kwento. Mula sa pagsasara ng kanilang negosyo, pagbaba ng kita, hanggang sa pagtaas ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Marami sa mga nagpo-post online ay mga dating negosyanteng umaasa sa export market patungong US. Bunga ng tariffs, nawalan sila ng mga customer at kinailangang magsara o magbawas ng empleyado. Ang iba naman ay nagreklamo na kahit lumipat sila sa domestic market, hindi pa rin sapat ang kita upang mabuhay. Maging ang mga manggagawa ay apektado. May mga kwento ng pagbagsak ng sahod, pagka-delay ng bayad at pagkawala ng trabaho. Dahil sa mga patong-patong na problema, unti-unting lumilitaw ang mga tinig ng pagdududa at pagkabigo. Kahit mahirap, may ilan sa kanila ang hayagang nagsasabi na hindi sapat ang mga sinasabi ng pamahalaan. At mas mahalaga ang harapin ang totoo. Humihina ang ekonomiya at kailangan ng tunay na solusyon, hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay malinaw na senyales ng pagputok ng realidad sa gitna ng propaganda at ng paghahanap ng mga mamamayan ng mas bukas at makatotohanang pag-uusap tungkol sa tunay na kalagayan ng bansa. Sa gitna ng girian sa pagitan ng US at China, malinaw na nananatiling may mahalagang papel ang United States sa pandaigdigang ekonomiya. Isa ito sa pinakamalalaking consumer markets sa buong mundo, kaya't maraming bansa, kabilang na ang China, ang umaasa sa demand mula sa Amerika upang mapalago ang kanilang ekonomiya. Ang pagkakaroon ng kapangyarihang bumili ng mga produkto mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagbibigay sa US ng kakayahang impluwensyahan ang daloy ng kalakalan at ekonomiya ng maraming bansa. Nang ipataw ng US ang mga tariffs sa mga produktong gawa sa China, agad itong nagdulot ng malaking epekto. Ipinakita nito kung paanong ang isang hakbang ng US ay maaaring makayanig sa ekonomiya ng isang napakalaking bansa tulad ng China. Bukod dito, ang US ay may malalim na koneksyon sa iba't ibang bansa pagdating sa investment, teknolohiya at seguridad, mga aspeto na patuloy na nagpapalalim sa papel nito sa global supply chain. Ang mga bansang tulad ng Vietnam, India at Mexico ay nagsimulang makinabang sa pagbabago ng estratehiya ng mga kumpanya mula China patungo sa mga alternative production hubs. Subalit, kahit lumilipat ang ilang manufacturing operations sa mga bansang ito, nananatiling ang US ang pangunahing merkado na nais nilang pasukin. Isa itong patunay ng sentrong posisyon ng US sa internasyonal na ekonomiya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Ang anumang pagbabago sa polisiya ng US, lalo na sa ekonomiya at kalakalan, ay may malawak at agarang epekto sa buong mundo. Sa patuloy na pagbabago ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihang pang-ekonomiya, nananatiling sentral ang US, isang katotohanang hindi kayang itanggi kahit pa ng mga bansang gustong hamunin ang impluwensya nito.
Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng United States at China, isang aspeto na lumitaw ay ang pag-post ng Chinese Communist Party bilang tagapagtanggol ng free trade. Ang CCP, na kadalasang nauurong sa mga isyu ng kalakalan, ay nagpakita ng interes sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng libreng kalakalan at global economy sa harap ng mga parusa at tariffs mula sa US. Pinapalabas ng CCP na sila ang nagtataguyod ng isang mas bukas at pantay-pantay na kalakalan sa buong mundo at nakikibahagi sa mga internasyonal na kasunduan upang magsulong ng ekonomiyang pandaigdigan. Sa mga pahayag ng gobyerno ng China, ipinahayag nila na ang mga hakbang ng US sa pagpapataw ng taripa ay hindi lamang labag sa mga patakaran ng World Trade Organization, kundi isang hakbang na lumalabag sa prinsipyo ng libreng kalakalan na nararapat umiral sa buong mundo. Gayunpaman, may mga nagsasabi na ang mga pahayag na ito ay isang anyo lamang ng propaganda upang ipinta ang CCP bilang isang makatarungan na tagapagtanggol ng global tradings. Ang China, sa ilalim ng pamumuno ng CCP, ay may mahigpit na kontrol sa ekonomiya, mula sa mga pulisiya sa produksyon hanggang sa regulasyon ng mga pangunahing industriya. Sa kabila ng pagpapakita ng suporta sa free trade, ang China ay hindi rin ligtas sa mga kasanayan na lumalabag sa free trade, tulad ng hindi tamang subsidies at forced technology transfer na nagdudulot ng hindi pantay-pantay na kompetisyon sa merkado. Ang ganitong pagpapanggap ng CCP ay hindi nakakaligtas sa mga bansang apektado ng kanilang mga estratehiya sa kalakalan. Habang ang mga pamahalaan ng iba't ibang bansa ay patuloy na nag-oobserba sa mga hakbang ng China, malinaw na ang kanilang layunin ay hindi lamang ipagtanggol ang free trade, kundi ang mapanatili ang kanilang dominasyon at impluensya sa global na ekonomiya. Sa ganitong paraan, ginagamit ng CCP ang ideya ng libreng kalakalan bilang isang kasangkapan upang palakasin ang kanilang interes at posisyon sa pandaigdigang merkado. Ang gobyerno ng China, sa ilalim ng pamumuno ng Chinese Communist Party, ay matagal nang nagsusustento at nagbibigay ng mga subsidy sa iba't ibang sektor ng ekonomiya, kabilang na ang mga industriya ng bakal. Ang mga subsidy ay ginagamit upang palakasin ang lokal na produksyon at mapanatili ang competitive price sa mga global market. Gayunpaman, ang ganitong mga hakbang ay nagiging kontrobersyal dahil sa epekto nito sa global na merkado at sa mga patakaran ng free trade. Sa industriya ng bakal, halimbawa, ang CCP ay naglaan ng malaking pondo upang matulungan ang mga lokal na kumpanya na makapag-produce ng bakal sa mas mababang halaga kaysa sa mga karibal na kumpanya mula sa ibang mga bansa. Dahil dito, nakikinabang ang China mula sa mas mataas na produksyon at mas mababang presyo na nagiging sanhi ng pagtaas ng pag-export ng bakal nito sa iba't ibang bansa, kabilang na ang mga bansa sa kanluran tulad ng Estados Unidos. Ang ganitong mga subsidy ay nagiging sanhi ng hindi pantay-pantay na kompetisyon sa merkado, kaya't maraming mga bansa tulad ng US ang nagtatangkang magpatupad ng mga taripa at iba pang mga hakbang upang protektahan ang kanilang sariling industriya mula sa sobrang pagpasok ng mga murang kalakal mula sa China. Pinupunan ng mga kritiko na ang ganitong mga subsidy ay nagiging sanhi ng overproduction o labis na production sa China na hindi matutugunan ng lokal na pangangailangan, kaya't ang sobra ay ine-export sa murang halaga. Samantalang ang mga subsidy ay tumutulong sa mga industriya sa China na maging mas competitive, ito rin ay nagpapakita ng issue ng hindi makatarungang kalakalan at ang epekto nito sa mga merkado ng ibang bansa. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang estratehiyang ito ng CCP ay nagkaroon ng malaking bahagi sa pagpapalakas ng ekonomiya ng China at sa pagpapataas ng kanilang global na impluensya sa mga industriya ng bakal at iba pang mga goods. Sa kabuuan, ang issue ng mga tariffs ng US laban sa China ay nagsilbing isang malalim na usapin, hindi lamang sa kalakalan, kundi pati na rin sa pandaigdigang ekonomiya at politika. Ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng malalaking epekto sa mga maliliit at malalaking negosyo sa China at nakatulong sa pagpapakita ng mga kahinaan at lakas ng mga estratehiya ng gobyernong Chino. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na ipinakita ng Chinese Communist Party ang kanilang kakayahan sa pag-aangkop at pagpapalakas ng kanilang impluensya sa pandaigdigang kalakalan.
ngunit hindi ito nakaligtas sa mga kritisismo ng mga bansa na naapektuhan ng kanilang mga polisiya. Habang ipinakita ng CCP ang kanilang pagpapanggap bilang tagapagtanggol ng free trade, marami ang nagsasabi na ito ay isang hakbang lamang upang mapanatili ang kanilang interes at dominasyon sa global na merkado. Sa huli, ang global na ekonomiya ay nakasalalay sa mga desisyon at hakbang ng mga makapangyarihang bansa tulad ng US at China. At malinaw na ang bawat hakbang ay may malalim na epekto sa mga bansa at sektor na umaasa sa pantay-pantay na kalakalan. Sa kabila ng mga hamon, ang mga mamamayan ng China ay patuloy na nagpupunyagi at nagiging matalino sa pagtugon sa mga problemang dulot ng mga tariffs. Sa mga darating na taon, magiging mahalaga ang mga hakbang na gagawin ng mga bansa upang tiyakin ang mas balanse at makatarungang pandaigdigang kalakalan.